Yun, welcome back dito sa ating channel. Pasensya na kayo, medyo natagalan yung upload natin. Anyway, so simulan na kagad natin. Next is isang mabilisan lang ito. Ito yung naipaliwanag ko na doon sa mga previous vlogs ko. Tungkol naman ito doon sa realignment. Pagka nga ang camera mo, especially sa gabi, ay nakatapat sa isang white na wall, nagba-bounce back yung liwanag na yon, tumatalbog yon doon sa loob ng lens kasi babalik yan. Ang nangyayari, yung madilim na lugar na dapat ay maliwanag, nagiging madilim din kasi nga nasisilaw. Kung hindi pa nyo napanood yung isang video na yun, alam ko sa mga mistakes yun, mga common mistakes sa installation, yung alignment. So kung gano'n na nangyari, isang pampalinaw din is i-align nyo at i-reorient ninyo. Yun nga, kung halimbawa nakakontra sa araw, nakakontra sa liwanag, para gumanda yung kuha, i-re-realign ninyo o i-re-reorient ninyo yung mga camera ninyo. Ay, one more thing tungkol doon sa anong napapansin nyo dito sa camera na ito? Especially, kukuha pa ako ng isa pang camera. Ito. Yan. Anong napapansin ninyo dito sa dalawang camera ito? Diba? Kulay puti sila. Bakit ito ay kulay itim? Ito. Diba? Kulay itim. O, ito pa. O, bakit ito ay itim? Bakit hindi puti? O, bakit itim yan? Hanap pa tayo ng camera pa. Hindi natin. Hindi makakuha pa tayo. O, ito. O, ito. Puti siya, puti. Pero bakit itim ito? Yan. So, may dahilan yan. Yan ay ang dahilan niya bakit itim yan ay kasi yung pinakang infrared light na yan, ito yung infrared na yan, posibleng tumama yan dito. Pag yan ay tumama dito, so parang ito yung tinatawag ko na sa white wall na magba-bounce back dito, masisilaw. So yan, papakita ko dyan yung klase ng camera ay ng kuha kung ano nangyayari bakit nagkakaroon siya ng parang may puti doon sa palibot. Yan ang dahilan. Ito ang solusyon kong ginagawa dito. Kunwari puti yan, pwedeng i-adjust mo pahuli or pwedeng tanggalin mo na. I-adjustable yan, pwedeng tanggalin na, or pwede naman na pinturahan mo ito ng itim. Pinturahan mo siya ng itim, spray paint o kahit brush, basta maging itim siya. Ay, protection din naman to Sayang naman kung tatanggalin mo lang basta. At least yung init ba, hindi directly pumapasok sa loob mismo. Baka makakapagpahaba ng buhay. So, yun, dinagdag ko lang tungkol doon sa kung bakit nagiging gano'n ang buhay. At number 5 is yung gumamit kayo ng power supply na mas mataas yung amperage. Bakit ko sinabi? Siyempre, ayan na naman. Medyo mas mahal kasi yung power supply na mataas yung amperage. Pero, kumbaga, sulit ka naman. Kasi pagka mataas ang amperage, nakakarating yung kuryente. Halimbawa, malayo yung camera, nakakarating. So, hindi siya nagkakaroon ng... Kasi minsan, may makikita ko yung humps. Alam mo yun, yung parang gumagano na parang pahabang ganyan sa camera. Minsan, dahilan nun maaaring defective yung power supply mo or mababa yung amperage. Especially pagka yung sinentralize mo, yung mahal mo, isang power supply lang, tapos 4 na camera. Pag nagagawa sila at nabibitin, yun nagkakaganon. Kaya kung pwede, gumamit kayo ng mas mataas na amperage. Actually, naipaliwanag ko na rin yan. Inulit ko lang just in case na hindi nyo napapanood yung isang vlog na yon. Ito, babanggitin ko rin sa inyo. Kailangan yung may pasobra. Para naman yung video quality nyo ay maganda. At number 6 naman, yung sumunod,
ay parang related din ito doon sa number 5. Avoid yung very long transmission. Naipaliwanag ko na rin to doon sa isang video ko na ito yung mga common mistakes. Kasi nga, may hangganan lang talaga yung transmission. Depende doon sa klase ng wiring materials at depende sa laki, depende sa resistance, depende sa klase, kung copper ba yan o CCA. So, iwasan nyo na masyadong malayo. Kung halimbawa malayo, ang isang solusyon dyan ay maglagay kayo ng power supply in between or dun mismo sa camera side na. Hindi yung centralized na dito manggagaling. Nakuha nyo ibig sabihin. So, iwasan ninyo na masyadong malayo kasi nga nagkakaroon ng voltage drop at nagkakaroon ng signal drop. At number 7 naman ay yung i-avoid nyo yung short circuit. Kung narinig mo yung short circuit, parang medyo nakakatakot, di ba? Pero huwag kayo matakot kasi usually ang CCTV naman, ay ano lang yan eh. DC power lang naman yan. Most common is 12 volts. Ngayon, bigyan ko yan ng sample, no? Usually ang short circuit ng data ay nangyayari sa mga BNC connector. Ayan, panoorin nyo lang itong separate video na to. Ito, ganito yung sinasabi ko na tungkol sa short circuit ng data cable. Ito, coax ito. Pansinin niyo kung kita nyo, mayroon tornilyo dito. Yan yung positive. Kasi may polarity rin ang data eh. Ito naman yung negative. Pansin nyo, yan yung center core na gitna ng coax cable, pumasok yun doon sa butas. So, hinihipitan itong tornilyo na ito. Tapos ito namang negative, parang meron ditong mesh wire. Yan, lumalabo. Yan, may mesh wire dito. Pinuputol namin yun. Doon, hanggang doon. Kasi hindi pwedeng dumikit yung negative sa positive. Yun nga tinatawag na short circuit. Kaya lang minsan sa pagte-terminate, dahil sobrang maliit, kasi gahibla lang ng buhok yun, minsan yung mga nahihiwalay, dumidikit doon. Hindi natin napapansin, lalo na pag medyo malabo ng mata. So, kailangan see to it na yung mga hibla-hibla na yun ay putol. Bago nyo i-terminate ito, bago nyo i-crimp itong ganito. Tapos, ang ginagawa namin, nilalagyan namin ng tape dyan. Binabalutan namin dyan para hindi siya magdikit. Tapos, saka namin sasarang ganyan. So, i-avoid nyo yun. Kasi pagka nagkaroon ng short circuit dyan, mapapansin nyo, gumaganyan yung video nyo. So, para maiwasan yun, ayan nga, double check lagi kung may short circuit. Yun naman malalaman ninyo yun. Pag tinignan sa monitor, isa yun sa dahilan. Pwedeng pag-troubleshoot nyo, isa yun sa dahilan yung short circuit na yun. At number 8 naman ay use good quality wire. Parang nabanggit ko nito kanina, pero hindi, i-emphasize ko tututukan natin to. Ang isang dahilan kung bakit paminsan-minsan ay lumalabo pagka ang iyong ginamit na wire, halimbawa CCA, so ibig sabihin yun aluminum yun. Ang isang nagiging dahilan after mga 1 year, 2 years, pag na-expose sa moisture, mabilis siyang mag-corrode. Ano yung sabihin ng corrode? Yun yung parang nagpupulbos-pulbos. So, kung gusto mong makaiwas doon, huwag kang masyadong gumamit ng CCA. Ngayon, kung ang budget ng customer ay konti lang, limitado, pwede naman yun. So, from time to time lang, halimbawa, after 2 years, nagkaroon ng corrosion, i-reterminate mo na lang. At yun naman, pag napalitan mo ng mga DC connector at BNC connector, ay babalik na uli yun, maganda na uli. Kailangan ipaliwanag lang na sa customer kasi mga customer kasi ano yan minsan barat minsan sorry for the term pero ibig sabihin wala namang masama sa pagiging barat, siguro titipid lang or limitado lang ang kanyang budget. Kaya lang siyempre kung ano yung budget, kung anong katapat ng pera niya, yun lang ang material sa katapat. Kasi gusto natin siyang bigyan ng magandang materials, gusto natin magandang yung as much as possible pero mahal-mahal nga lang, pero hindi naman abot ng budget niya. So, yun ang naging problema. So, para maiwasan yun, use good quality wire.
Number 9 ay tungkol naman ito doon sa mga interference. As much as possible, kung pwede, lumayo ka doon sa mga interference na yon. Ngayon, paano ka nga makakalayo? Hindi mo naman alam kung ano yung mga nagbibigay ng interference. Ano yun? Ang isang example dyan, yung mga cordless phone, mga two-way radio, mga microwave oven, basta kung anong ibang device or gadget na naglalabas ng mga radio frequency, medyo lalayo ka doon. Kasi pag yan ay yung interference na yan ay nakapasok, tapos ang ginamit mo pang cable ay hindi maganda, ay magkakaroon yan ng ganon-ganon. So, may tinatawag na parang radio frequency interference. Kasi parang nakikisama parang gustong pumasok din doon sa display. So, meron namang isang pamamaraan. Actually, ito, pwede nyong baguhin yung channel. Halimbawa, kung sa IP camera, merong pinipili doon, merong sa settings. But dito napupunta yung settings na yun. Anyway, papagitin ko na rin, yung sa settings ay pwede kayong lumipat ng less crowded channel. So, at isa pa, yung kung pwede, as much as possible, different frequency. So, yung mga frequency kasi ngayon, hindi mo na maintindihan Minsan-minsan, magta-trial and error ka na lang. Kung may kang parang interference, iiwas ka lang, layo ka, tapos palit ka ng frequency. So, dami ng frequency, dami na kasi ngayon Yung mga Internet of Things, marami na ngayon mga device, mga wireless Kaya sa totoo lang, ang loob ng bahay natin, sa alimbayan na yung mga, yung mga waves of frequency. Kaya minsan, yan ang isang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng interference. At number 10 naman ay Wi-Fi signal. So, naipaliwanag ko na rin to dati. Siyempre, pagka hindi maganda yung Wi-Fi signal mo, hindi maganda yung lugar mo, maraming obstruction. So, kailangan ay ma-improve mo yung iyong Wi-Fi signal kasi tsak makaka-apekto yan. May delay, lalo na sa mga IP camera wireless, may magkaroon delay, hindi magpaputol-putol ang record mo. Tapos mabagal, yun nga. So, kailangan ma-improve yung Wi-Fi signal. That's number 10. Number 11 naman, ito, importante ito. Maring hindi ito alam ng iba. Gumamit kayo ng mga high resolution na TV monitor. So, di ba, merong PC monitor, merong gaming monitor, merong ordinaryong TV monitor, merong Ultra HD, may Full HD. Ang Ultra HD dalawa, isang 4K tsaka isang 8K. So, bakit ko sinabi yun? Ang mga DVR ngayon, ang trend kasi ay pataas ang resolution. Ganun din ang camera. So, ang monitor, kung hindi mo isusunod sa trend, hindi rin di-display yung gusto mo. Ang taas ng camera mo, 4 megapixel. Ang iyong DVR ay 4K ang kayang i-display. Pero ang TV mo, 720p. So, hindi talaga di-display na maganda. So, baka sabihin mo noon, ba't ang labo? Kasi nga mababa yung resolution ng TV mo. Kaya kailangan, ang isang solution dyan is, yun nga lang, gastos na naman, bumili ng mas mataas na resolution. At least Full HD. 1080p, okay na yun. Pero kung gusto pa ng mas malinaw, talagang lumabas yung linaw ng mga camera. Sayang kasi pag malinaw ang camera. Pero hindi naman maganda yung viewing experience mo, o di parang nabibitin ka tuloy. Pero ang record nun, 4K, kung 4 megapixel at mataas din ang DVR mo, ang record naman nun ay 4 megapixel lang. Yun lang live viewing. Yun ang maganda. Hindi mo lang ma-appreciate kasi doon ka nakatingin. Tapos hindi pa, yung brand ay hindi pa ganun kagandahan. Number 12 naman ay ito, importante rin to. Yung tinatawag na power cycle. So, from time to time, kailangan nire-reboot mo rin. Ang alin? Siyempre, ang DVR, i-reboot mo. Ang power supply ng camera, i-reboot mo din. Para naman yung mga camera ay
makapahinga din. Anong importance noon? Yung mga static electricity na kumbaga na-trap doon sa device ay ma-discharge, makalabas siya. At the same time, makapahinga na rin. Kahit pa sabihin natin na ang camera o tsaka DVR ay nakapahinga ng mga sabihin mo ng mga 1 minute lang. Malaking bagay na yun. Kaya ako, yan, ito, titip ko sa inyo ha. May setting kasi doon sa DVR. Dito sa sa maintenance yata yun. Iset nyo sa at least once a week. Mamamatay siya, magre-reboot. Kung bibilangin mo siya, kung ganun katagal siya namatay, parang something like mga 22 seconds. Automatic naman yung babalik eh. So, tip ko yan sa inyo, iset nyo ang DVR nyo na auto-maintain. Tama, sa maintenance nga yun, na mamamatay. Ganon din yung power supply ng camera. Papatayin din ninyo. Parang pinakampahinga din. So, ang tawag nga doon ay power cycle. Okay, that's number 12. Number 13. Number 13 is sama para sa 13 matatapos yung unang grupo. No. Focus. Meron kasing lumabas na camera na tinatawag na barifocal. Merong manual, merong may barifocal na merong tag dito may motorized na may motor na nakokontrol mo sa mouse, nag-a-adjust yung lens para doon sa zooming at saka sa focus. Ngayon, kailangan may focus mo na maayos. Mayroon kasing camera na hindi siya autofocus. Usually yung sa mga barifocal. Meron namang modelo ng camera na pagka sinum mo, automatic yung focus siya. So, yan ang bibili nyo. Huwag kayong bibili ng sinuon na pag sinum nyo, ipofocus nyo pa. Ay, minsan ang hirap pa tumahin. So, importante yung focus din. So, meron akong ginawang video dyan tungkol doon sa kung paano i-adjust. Siyempre, kailangan buksan yung loob ng camera. O, panoorin nyo ito. So, ito naman yung sample ng barifocal na camera. Ito, luma na kasi ito, sira na ito. Ay, hindi, okay pa ito. Kailang mababang resolution. Yan, o. Yan yung dalawang pinipihit yan. Yan, o. Yung sa focus, yung sa zoom in, zoom out. Yan, ina-adjust lang yan para may tama yung focus. And isa pa ay itong lens na ito. Yan, mapapasin nyo, parang mayroong gitli-gitli. Ibig sabihin yan ay adjustable. Oo, pagka hindi tama yung focus niyan, pangit din ang nakakalabsan. So, dapat ay nakapokus din yan. Yan, mapapasin nyo, may tornilyo dito. Ito para, ibig sabihin, pag mahigpit yan, nakapix na. Ito, adjustable to eh. Napipihit yan eh. Ayan o, kita nyo. So, yun. Pagka ang inyong camera ay malabo, ginawa nyo ng lahat. Minsan, nababago ito. Ayun na nga, kung nabuksan na. Pero kung hindi naman nabuksan, hindi naman yung basta-basta sasala. So, pero isang option din yun. Pagka binuksan nyo, yan, pwede nyo pihitin yan. Itama nyo yung pinakam-focus nyan. Ito kasi, ito eh, fixed cam to eh. Hindi siya barifocal eh. Ima-manual nyo lang na ipo-focus na ganyan. Okay? At dito naman makikita yung tinatawag na frame rate. Kung gusto nyo talagang itaas nyo ito. Kita nyo dito yung resolution ng camera. Ayan, naka 1080p yan.